Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat
ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga Naway purihin ka na mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga Magsitayo ang lahat.
kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatiling nakatayo ang lahat. Magsiupo ang lahat. Reverend Monsignor Rolly de la Cruz, Rektor ng ating katedral, minamahal na mga kapatid na pari at diakono, mga kapatid ko kay Kristo, isang mainit at taos-pusong pagbati sa inyong lahat habang sinisimulan natin ang simbang gabi. Malugod kong binabati ang mga unang beses pa lamang dumadalo, ang mga unti-unting nagbabalik sa simbahan, ang ating mga may sakit at matatanda na nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng online na panalangin, at ang lahat ng dumating na may dalang pag-asa sa kanilang mga puso. Kayo ay malugod na tinatanggap dito. Ito ang inyong tahanan.
Kamakailan lamang sa pagbisita ni Papa Leon ika-14 sa Lebanon, isang OFW ang nagbahagi sa harap ng maraming tao. Sabi niya, "Kahit malayo sa aking tahanan, matagpuan ko ang saysay, hindi lamang sa aking trabaho o sa paglilingkod ko sa kapwa, lalo na sa mga migrante. Ang aming simbahan ay naging kanlungan ng mga taong sugatan, hindi lamang ng digmaan, kundi dahil naiwan at napagtaksilan. Sinisimula ng aming pari ang bawat misa sa mga salitang welcome home. Ang mga salitang iyon ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Hindi kami nag-iisa, niyayakap kami ng pag-ibig ng Diyos kahit malayo sa aming pamilya. Mga kapatid, ang simbang gabi ay isang makahulugang tradisyon sa mga Katolikong Pilipino. Sa loob ng 9 na araw, inihahanda natin ang ating mga sarili sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Ipinapaalala rin sa atin ng 9 na araw na ito ang 9 na buwang dinala ng mahal na Birheng Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan. Habang papalapit ang Pasko, nakikipaglakbay tayo kay Maria at hinihiling ang kanyang pananalangin para sa atin upang tulungan niya tayong tanggapin ang kanyang anak nang bukas ang ating mga puso. Sa pagsisimula ng paglalakbay na ito, nais kong ialok ang isang payak, ngunit mahalagang mensahe. Lahat kasali dito. May puwang ang bawat isa. Kung ito ang unang beses mong dumalo sa simbang gabi, ikaw ay malugod na tinatanggap. Kung matagal kang nawala sa simbahan at pinili mong bumalik ngayong araw na ito, ikaw ay buong pusong tinatanggap at niyayakap. Kung ikaw ay dumating na may dalang pag-aalinlangan, mga tanong o mga sugat sa puso, handog naming ang isang mahigpit na yakap para sa iyo. Ang simbahan ay hindi lamang para sa mga nag-aakalang sila'y karapat-dapat. Ito ay para sa lahat ng naghahanap ng Panginoon. Sa unang pagbasa mula sa propetang si Isaías, ibinibigay sa atin ang isang makapangyarihang larawan. Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng bayan. Ipinahayag ito ni Isaías matapos ang pagkatapon ng muling maitayo ang templo. May ilan noon na naniniwalang tanging ang mga malinis at karapat-dapat lamang ang maaaring pumasok at sumamba. Ninais nilang limitahan ang awa ng Diyos sa ilan. Ngunit tinanggihan ng Diyos
ang ganitong makitid na pananaw. Nilinaw ng Diyos na ang kanyang bahay ay bukas para sa lahat. Walang ibinubukod, walang nalilimutan. Tinatanggap ng Diyos ang sinumang nagnanais lumakad sa kanyang mga daan. Ito rin ang mensaheng narinig natin sa Ebanghelyo. Tinanggap ng mga tao si Juan Bautista sapagkat tanggap nila ang kanyang mensahe. Sila ay nasiyahang magalak sa kanyang liwanag. Ngunit tinanggihan nila si Jesus sapagkat hiling ng kanyang turo ang ganap na pagbabalik loob ng puso at kalooban. Nagsalita si Jesus tungkol sa pagpapasa ng krus, sa pagpapatawad ng 77 ulit, sa pagmamahal maging sa mga nananakit sa atin. Kaya sa halip na makinig, isinara ng marami ang kanilang mga puso. Ganito rin tayo. Madalas, tayo mismo ang pumipili kung sino ang ating tatanggapin. Nakikinig lamang tayo sa mga tinig na sumasang-ayon sa atin. Tinatanggap lamang natin ang mga taong nagpapagaan ng ating pakiramdam. Ngunit kapag ang isang tao ay mahirap pakitunguhan, naiiba o hindi maginhawa, tayo ay lumalayo. Nabubuo sa atin ang kaisipang kanya-kanya. Sa pamilya, sa trabaho, maging sa mga parokya, ang mga pamamaraan natin ay naghihiwalay sa halip na magbuklod. Dahil dito, maraming Pilipino ang tumitigil sa pagsisimba. Iniisip ng ilan na ang simbahan ay para lamang sa mga perpekto. Ang iba naman ay lumalayo dahil nakakaramdam sila ng paghuhusga mula sa mga nagsisimba. Pinapapak sa tsismis at titig ang mga minsay nagkamali ng pasya o naligaw sa buhay. Inanyayahan tayo ng simbang gabi na magnilay. Sa paralan o sa trabaho, sino-sino ang mga taong iniiwasan mo? Sa inyong pamayanan, sino ang nananatiling hindi napapansin? Sa parokya, sino ang nangangailangan ng pansin, pag-aaruga at malasakit? May mga pagkakataong pinalilit natin ang mga mundong ating ginagalawan. Pinoprotektahan natin ang ating espasyo at kaginhawaan. Ngunit ang puso ng Diyos ay hindi kailanman maliit. Nais ng Diyos ng lahat ay makalapit sa Kanya. Sa pagsisimula natin ang 9 na araw ng panalangin, hilingin natin sa Panginoon na palawakin ang ating mga puso at isip. Nawa, tayo'y maging isang simbahang tumatanggap at yumayakap sa halip na magbubuklod, sa halip na nagbubukod, nakikinig, sa halip na humusga at sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. Lahat kasali dito. Naway turuan tayo ni Maria kung paano magbigay puwang kay Jesus
at sa isa't isa. Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo ang lahat. Dumating si Juan Bautista upang magpatutuo sa liwanag. Habang naghahanda tayo para sa pagdating ng liwanag, hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga panalangin. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat kasapi ng simbahan sa lupa naway magtanod sa tuwina at maging laging handa sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magpalaya ng mga taong nahatulan ng di makatarungang kaparusahan at pagkabilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Juan Bautista, tayo naway maging karapat-dapat at kapani-paniwalang saksi ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may dinaramdam na mabigat na pasanin sa buhay, lalo na ang mga nalulumbay at may sakit, naway makaranas ng kagalakan ng Adbyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumauna ay makatagpo nawa ng kagalakan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, walang hanggan ang iyong habag. Binubusog mo ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Turuan mo kaming maglaan ng aming sarili sa iyong landas ng buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Ina Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami na nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo, naming Papa, at ni Jose, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
hiniling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At bago natin ganap na wakasan ang pagdiriwang ng unang simbang gabi, nais kong pasalamatan nating lahat ang Arsobispo ng Maynila, ang ating tatay dito sa Archdiocese, Jose Cardinal Advincula, sa pangunguna sa ating unang simbang gabi. Salamat po, Cardinal Joe. At napakaganda po ng kanyang paalaala sa ating lahat sa kanyang homilya na ang lahat ay kasali. And I would like to welcome also the foreigners who joined us this morning. The Cardinal in his homily welcome everyone who comes to the Manila Cathedral. May I know sino dito ang mga first-timer? Kasi nung nagbibigay ako ng communion kanina, sabi ko, hindi ito yung mga mukhang madalas kong nakikita sa loob ng katedral. So, sino yung mga first-timer ngayon? Taas ang kamay. Wala. Anyway, sino yung mga dito madalas nagsisimbang gabi? Palakpakan natin ang bawat isa. And you know, at this moment, we have 10,000 viewers on Facebook and 3,000 viewers on YouTube. So kayo na saan man kayo naroong panig ng mundo na sumusubaybay dito sa Manila Cathedral sa misang ito, we also welcome you and we are glad that even online, kahit man lang sa online mass, ay nakakasama namin kayo. So palakpakan natin ang ating mga online viewers. At palakpakan din natin ang mga naglingkod sa misang ito na siniguro na ang pagdiriwang natin ay maging maayos. Ang ating mga lectors at commentator, ang ating choir, ang ating mga greeters and collectors, ang ating mga Eucharistic ministers, ang altar servers, at ang lahat ng mga naglingkod, ang TV Maria, ang ating mga photographers, maging yung mga taong nasa likod ng entablado, ika nga, hindi natin nakikita, pero gumaganap ng napakahalagang papel. Sa lahat ng mga naglingkod sa umagang ito, palakpakan natin sila. Salamat po. Unang gabi pa lang, marami pa ang darating na gabi. Sana po ay pagkalooban kayo ng Panginoon ng lakas ng katawan upang makumpleto ninyo ang simbang gabi at maipagdiwang nating sama-sama ang pagsilang ng Panginoon. So, see you tomorrow at magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa Manabirhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.